Nanawagan ang National Kidney Transplant Institute o NKTI sa publiko na mag-donate ng organ para makatulong na dugtungan ang buhay ng mga pasyente. Marami raw kasing nangangailangan ng organ transplant pero kapos sa organ na gagamitin. Kaugnay po niyan, magkakasama natin si Nurse Peter Paul Plegaria, ang NKTI Chief Transplant Coordinator. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali rin po, Ma'am Shari. Opo, sa inyo pong record, gaano karami ang nangangailangan ng organ donation? Bali po sa tala po namin dito sa NKTI po, 2.3 million po ng mga Pilipino po ay may sakit sa kidney po. So sa talaan po ng Philippine Network for Organ Sharing po or PhilNOS po ng DOH, sa kidneys po na may nag-iintay po tayo sa waiting list natin na 281. Sa liver po natin, we have 13 and sa lung, we have 3. So yun po yung mga nasa listahan po natin. At gaano po katagal yung waiting time? Lalo na po dito sa mga kidney transplant patients na sabi nyo po ay nasa almost 300 po, ano, yung nasa listahan. Opo. Bali ma'am, kasi very uncertain ang waiting natin. Depende po yan po kasi kung may i-refer ang ating mga partner hospital, yung, lalo na yung mga trauma hospitals natin, na meron po ma-declare na brain death po para po sa ating organ donation po. Paano po ba ang sistema dito sa ating bansa? Kasi kung di natin, kung matatandaan po natin, Sir Nurse Peter, ay umabot, meron yan yung mga punto na nagkakabentahan, 'di ba, under the table. Pero ano ba yung tamang proseso kung ikaw ay magdo-donate? Kasi ang alam din ng karamihan ay kailangan relative ka or kamag-anak ka nung pasyente. Yes, we have two types of our organ donation po. We have the living donation and the deceased donation po. So for living donation, mayroon po tayong dalawang uri po. So we have the living related po or kamag-anak po natin. Pwede pong magulang, anak, pinsan po ang pwede mag-donate sa atin at meron din po tayong tinatawag na living na related po. Ibig sabihin po, ito po yung may emotional attachment po tayo. Ito po yung mga asawa, kaibigan, employer-employee relationship po. Bali po ang proseso po nito is pupunta lang po dito sa office namin sa Hope po para po maproseso yung mga dokumento nila at matest po yung donor nila kung compatible po sila. Ito po yung sabi nyo nga sa living related. Yes po, living related. Okay, pag hindi po kaanak. Pag hindi po kaanak, ma'am, ay dadaan po sa ethics committee natin dito sa hospital ethics committee. Ini-interview po sila kung ano po talaga yung kaugnayan nila doon sa recipient po. Pwede po bang, kung kunwari po ay desperate na lang po ang talagang pamilya, no? Pwede ho ba silang kahit na hindi man lang kakilala, basta nagtatanong-tanong and then willing? Hindi po pwede yan, ma'am. Hindi po inaalaw po ng ating batas po na yung ganun pong uri po ng donation po. Dapat po talaga is meron talaga emotional attachment at kakilala po nila yung magdo-donate sa kanila. At gaano po kasi hindi naman po pwedeng, okay, willing siya, na-approve, pwede na agad. May mga tests pa po Yes yan, po, may hindi mga po ba? May mga test po, compatibility test po na ginagawa at yan, chine-check din po kung pwede po talagang mag-donate ang donor natin. Kasi dapat po mapangalagaan din natin yung donor natin, dapat healthy rin po siya. Kung tatanggalan po siya ng kidney, dapat po kakayanin po ng isang pong kidney niya ang mabuhay pa rin po. Usually, gaano katagal po yung proseso? Just to know kung nagma-match po. Ang estimated po namin is 1 to 2 months po ng processing po dito. At magkano na rin po ngayon ang halaga ng kidney transplant? Estimated po namin, ma'am, is we have 1.5 to 1.7 million po. Depende po yan sa doktor po natin dito. At saka po, we have the Z package din po, PhilHealth Z package po, na tulong po ng PhilHealth. At ang cover po 600,000 po. At meron din po tayo yung deceased organ donation. Paano naman po ito? Ang deceased organ donation po, ito po yung mga patient natin na nasa trauma hospital po na nade-declare po na brain death. Ibig sabihin po, yung patay na po yung utak nila at ang bumubuhay na lang po sa kanila
Kaya po tumitibok ang puso nila dahil sa gamot at dahil nakakahinga sila dahil po sa mechanical ventilator po. Bali po ma'am, nag-a-ask po kami ng consent sa family po, kung puwede po nilang i-donate ang organs ng kanilang kaanak para po madugtungan po ang buhay ng mga nasa waiting list po natin. Mhm. Yung pong ipinapakita namin ngayon sa screen, ano, balik lang natin direct, yung I am an organ donor. Usually po yan, nakikita yan sa wallet, ano, Yes noong po. may-ari. At paano po yan kung tumanggi yung ano, kaanak noong deceased person, pero may ganyan namang card? Yun po, we respect the decision of the family po. Hindi po natin puwedeng ipilit kung ayaw po ng pamilya. Kaya po sinasabot po namin sa mga kababayan natin na magre-register po as an organ donor. Dapat po alam po ng mga kamag-anak po na magre-register sila dito. Kasi at the end of the day po, ang mga kamag-anak po ang magdedesisyon kung i-donate po ang organs niya po pagdating ng panahon. Hmm. Okay, so parang wala rin pong silbi yung ano, yung card na yan. Kung parang ako, kasi ako I do have that card and I always carry it sa aking purse, ano, just in case may mangyari sa akin na willing ako i-donate whatever kung ano pa yung mapapakinabangan. Pero kung humindi pala yung kaanak ko, hindi nyo rin po magagalaw? Po, it's ano po, kaya po kailangan po talaga namin ng amendment ng law, kaya po humihingi kami ng tulong sa gobyerno po na Ah, i-amend na po yung organ donation do natin para po mabigyan po ng power po ang ating organ donor card po. To decide po dun sa person po na matagpuan po dating ng panahon po. yes. At ito pong pinag-usapan natin, yung living and deceased donation, ay ganito po, same process po ito, hindi lamang sa kidney transplantation, pero maging doon po sa liver and sa lung or sa lahat po ng klase ng transplant na gagawin. Same process po tayo. So, we're leading po sa multi-organ po. So, we have the liver transplant and lung transplant na po na very ready na po kami to do that procedure po. Especially for the lung transplant kasi hindi pa natin ito nagawa sa Pilipinas. So, we're waiting for the perfect donor po for our recipients po for lung transplant. Siguro po, apila na lamang because I understand ay talaga pong humahaba ang pila. May kakulangan po tayo sa mga nagdo-donate. Ano po rin ang ating apila sa ating mga kababayan? Sa mga kababayan po natin na gusto po mag-donate, so you can simply scan the QR code po para in case po na dumating po yung panahon na tayo po yung makatulong sa ating mga kababayan po is maibigyan po natin ng tulong at mabigyan po natin ng panibagong buhay ang ating mga kababayan na nagsasuffer po from kidney disease po. At hindi lang po sa kidney disease or to other organ diseases po. So, sana po maging open po kayo na madugtungan po natin ang buhay ng ating mga kababayan through our organ donation and transplantation. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Nurse Peter Paul Plegaria, ang NKTI Chief Transplant Coordinator.